Kapag ang batas ay hawak ng makapangyarihan at ginagamit lang para sa sarili nilang interes, tiyak na babagsak ang bayan. Pero kung ang gobyerno mismo ang sumusunod sa batas, may pag-asa ang bayan. Ang kahirapan ang ugat ng revolusyon at krimen, at dito rin nag-uugat ang pandaraya. Isang anyo ng kawalang katarungan ang pilitin gawing patas ang malinaw na hindi patas. Lahat ng lindol at sakuna ay mga babla. Sobra na ang korupsyon sa mundo. Ang tao, kapag nasa ilalim ng batas at katarungan, ay nagiging mabuti. Pero kapag wala ito, siya ang nagiging pinakamasahol sa lahat. Dito nagsisimula ang katiwalian. Hindi lahat ng tinatawag na mabuting mamamayan ay tunay na mabuting tao sapagkat marami ang sumusunod lang sa tiwaling sistema. Lumalaganap ang pandaraya sa lahat ng uri ng pamahalaan. Kapag ang batas ay nabahiran ng korupsyon, bumabagsak ang mismong lipunan. Ang mga republika ay bumabagsak tungo sa demokrasya at ang demokrasya ay nasisira at nagiging malupit. Nagiging tiwali ang isang bansa kapag wala itong iisang layunin at ang pamahalaan ay pinapatakbo lang ng pansariling interes. Kapag ang kawalang katarungan ay ginawang batas, ito ang pinakamasahol na uri ng pang-aapi. Bawat uri ng pamahalaan ay madaling pasukin ng pandaraya sapagkat ang mga nasa kapangyarihan ay madalas inuuna ang sarili kaysa sa kapakanan ng lahat. Ang pinakamasahol na pamahalaan ay ang pagiging malupit, kung saan ang pinuno ay namumuno para sa sariling interes at hindi para sa kanyang bayan. Kapag ang mga nasa kapangyarihan ay pera lang ang iniintindi, dumarami ang katiwalian at nagsisimulang bumagsak ang bansa. Ang tunay na layunin ng politika ay ang kabutihan ng tao. Kapag ito ay nalilimutan ng mga pinuno, ang politika ay nagiging katiwalian. Sa tiwaling pamahalaan, ang batas ay binabaluktot upang pagsilbihan ang pinuno, hindi ang mamamayan. Ang oligarkiya ay nabubuo kapag ang mayayaman ay namumuno para lamang sa kanilang sarili at katiwalian ang laging kasama nito. Ang pinunong hindi naglilingkod para sa katarungan ay naglilingkod lamang sa katiwalian. Nagsisimula ang pagbagsak ng mga bansa kapag ang pinuno ay minamahal dahil sa kapangyarihan, hindi dahil sa kanyang kabutihan. Ang tunay na anyo ng pamahalaan ay iyong naglalayong para sa kapakananan ng lahat. Ang tiwaling anyo ay iyong para lang sa kapakanan ng mga pinuno. Ang monarkiya ay nagiging paninil kapag ang hari ay namumuno para sa sariling interes lamang. Ang aristokrasya ay nagiging oligarkiya kapag ang iilang nasa kapangyarihan ay mas pinahahalagahan ang yaman kaysa sa kabutihan. Ang demokrasya ay nagiging kaguluhan kapag wala ng kapangyarihan ng batas. Ang konstitusyon, ang buhay ng Estado, kapag ito'y binahira ng pandaraya, mawawala ang bansa. Ang pinakamasahol na krimen ay nagagawa sa ngalan ng batas kapag ang batas ay binabaluktot ng mga pinuno. Ang tiwaling pinuno ay laging pumapalibot sa sarili ng kapwa-tiwali. Kapag ang mga pinuno ay naging alipin ng salapi, ang mamamayan naman ay nagiging alipin ng kahirapan.